Matagumpay nga po mga idol na ibaon na ng Minnesota Timberwolves sa 2-0 ang Denver Nuggets matapos nilang talunin at tambakan ito sa Game 2, 106-80. Kahit man hindi dito naglaro ang kanilang starting center na si Rudy Gobert, nag-step up rin naman sina Karl Anthony Towns na nagtala ng 27 points, 12 rebounds at si Anthony Edwards na merong 27 points, 7 assist. Kasama na dyan ang kanyang mga ginawang punto sa second half para mapigilan ang Denver sa gagawin nilang comeback sa Game 2. Kaya dahil nga sa kanya na namang ginawang performance, trending muli ang kanyang pangalan sa social media kung saan pinagkaguluhan dito ng ilang mga fans. Maging si LeBron James nagsabi, tunay nga talagang espesyal ang batang ito at deserve talaga ni Anthony Edwards na maging isa sa mga bagong mukha ng NBA sa susunod na taon. Pero bukod nga po kay Edwards mga idol, nag-step up rin naman sina Naz Reid at Nickeil Alexander-Walker na bukod sa pagtatala nila ng 14 points, grabe nga ang kanilang naging depensa kina Jamal Murray at Nikola Jokic. And speaking of Jamal Murray, gaya nga po ng nagdaang Game 1, sobra na naman itong nag-struggle sa opensa sa pagtatala lamang ng 8 points. At dahil iyan sa napakahigpit na depensa ng Timberwolves kung saan parati nga siyang dino-double team sa tuwing hawak nito ang bola. Kung hindi rin naman siya dino-double team, malalaki at maliliksing player ang bumabantay sa kanya kaya sobra siyang nahihirapan na makagawa ng 3-pointer at sumalaksak sa ilalim. Kaya sobra nga siyang nadismaya at dahil dyan, hindi na rin naman nga po niya na mapigilan ang kanyang sarili na madala sa kanyang emosyon. Sa katunayan, huli sa kamera ang pagbato nito ng heat pad sa loob ng court habang nag-aagawan ng bola ang magkabilang kupunan. Kaya dahil dyan, nirequest na ng mismong head coach ng Minnesota Timberwolves na si Chris Finch sa kanyang post-game interview na pagmultahin si Jamal Murray since napakadelikado ng ginawa nito gayong maaari nga pong madali sa injury ang mga players na naglalaro. Naibalita ko nga sa inyo mga idol dito naman na mayroon lang naman nga po ngayong natitirang player option si Paul George sa Clippers at wala pa rin naman nga siyang pinipirmahang bagong contract extension. Kaya posible natanggihan niya ito at maging isang ganap na free agent kung saan makakapili siya ng bagong team na sunod niyang paglalaroan. At bagamat man, balak nga po ng Clippers na panatilihin ito sa lineup, mukhang wala rin naman ngang plano pa si Paul George na gawin ito kasunod ng 5 taong pagkakabigo. Sa katunayan, 3 beses ngang tinanggihan ni Paul George ang inalok sa kanyang below maximum contract ng Clippers ng mga nagdaang linggo since mas gusto nga talaga niya na makakuha ng malaking kontrata. Yes mga idol, tama nga ang inyong narinig, mismong kampo na ni Paul George ang umaayaw sa Clippers lalo pat wala rin naman nga silang sakap na cap space na bigyan siya ng malaking kontrata. Kaya dahil dyan, asahan na nga ninyo na posibleng lumipat ng ito ng ibang kupunan. So yun lamang mga idol ang ating bagong video na ating pinag-usapan ngayon dito. Once again, this is your J-Zone TV. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, pindutin ang notification bell sa akin channel para lagi kayo maging updated sa mga nangyayari sa NBA. I-follow nyo na ang ating Facebook page, J-Zone TV. Maraming salamat mga idol.